Yung pinapakita mo talaga to yourself, sa sarili mo, sa salamin, ikaw talaga yun. Title ng mismong project is Do the Animated Narrative Video on Gender Discrimination Against Trans Women High School. So, my name is John Paul and tawagin niyo na lang akong Poy. Yung role ko sa project na to is ako yung director. Ako naman si John Zachary Fiscal, pwede nyo tawagin Zach na lang. Role ko sa project of cleanup animation storyboard. My name is Christian, nickname Chan. Yung role ko is color key artist sa animation. So, isa naming member si Kyle Aranas. Siya naman yung assistant director and yung sound designer. Ang pinaka-title ng film namin is Kunos, which is parang molting or skin off ng balat. So, it's all about a young girl, trans woman high school student, pangalan niya, Julia. Kinikwento niya yung everyday struggle niya being a trans woman sa community na Kunos yung title because pinaka-plot ng story namin was it's Sunday evening siya. Then the next morning, Monday, she has to go to school again. Tapos ibig sabihin lang yun parang she has to skin off again. Kailangan niya na ulit magtanggal ng siya, kung sino siya talaga. Parang babalik na naman siya sa pagiging lalaki, which is hindi naman talaga siya. So parang doon namin hinugot yung title. Ako personally, pagdating sa technical, sobrang hina ko kasi kapag sa paggamit ng mga software. So, ako nag-suggest na sa Photoshop namin gawin yung buong animation. Kasi yung sa Toon Boom Harmony, hindi ko talaga, nakalimutan ko lahat ng pinag-aralan since it was pandemic. Yung Photoshop lang yung sobrang familiar sa akin. And also, kapag ginawa kasi namin yung Photoshop, parang mas mag-i-stick kami dun sa style na ini-aim natin. So, I think yung mga na-discover ko personally when it comes to paggawa, I think mas nahimay ko pa yung kung paano mag-keyframe. Ayun. Kasi even though nag-animation ako before and kami, meron pa rin talagang questions. Paano naggumalaw ng ganun? Paano yung gumalaw ng ganyan? So, me putting myself in that situation na parang ako mismo gumagawa, mas nadi-discover ko siya na, okay, ganun pala dapat. So, ganito pala yung bilang niya, ganun. Minsan nga, parang kami na lang nag-iimbento ng parang pinaka-process or parang pinaka-way of animating ng things. Kasi, di ko alam kung yun yung standard, pero yun na lang yung naisip naming way kasi mas mabilis siyang gawin na ganun. Siguro mas natutunan ko yung mga kung magkakaroon tayo ng next or ako bilang papasok sa project, mas alam ko na yung mga do's and don'ts kapag mag-animate ulit sa Photoshop. Tulad ng, mas maganda kung meron kasi tinatawag na actions sa Photoshop na kung saan maganda matutunan para makagawa ka ng mga shortcut sa mga inputs na kailangan mo pare. I-fill mo yung color, lalo na kapag doon na sa medyo post-production na color. Sabi natin madali na magkulay, pipindutin mo yung fill bucket, pero may parang command or i-input mo sa actions na i-record mo nga sa actions na mapapadali yung process na mas makakasave nga ng time. Kasi nga, time is parang kulang, yun yung pinaka-kulangan din kapag natin sa mga project na ganito. Sa akin lang, values yung nakuha ko personally. Kasi, di talaga magaling mag-drawing and need ko mag-adjust talaga. So, ako na mismo yung nagtatanong kung anong pwede kong magawa besides sa drawing. Kasi frame by frame animation kami. So, ayun. Kaya naging color key artist din ako. Habang ginagawa namin, iba pa yung paper sa pinaka-output. So, sabay namin check naman. Isa sa mga nakatulong talaga sa amin nun is yung Gantt chart sa Excel na ginawa.
na everyday dapat meron kaming goal na matapos. Per week ko siya ginawa. Meron kaming ginawa na kapag green, ibig sabihin done na yung task. Yellow, in progress or may revision. And red, kapag hindi pa siya natitake. So, nakaka-motivate siya somehow. Kasi pag nakita mo na nag-green, parang nakaka-satisfy siyang so, mas napupush ka pa. Ang pinaka-important lang naman is to spark something kahit maliit lang. Kasi doon, from that, pwedeng maging start yung pinaka-story mo ng story pa ng iba.